Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Tanong, meron na bang batas ang Pilipinas na nagpaparusa sa sino mang nagkakalat ng fake news? Ayon po sa aking pagsisiyasat, ang fake news ay tumutukoy sa maling impormasyon na nilalathala sa mga tao upang manlinlang, manipulahin ang opinyon ng publiko o magdulot ng kaguluhan. Ang mga common characteristics ng fake news ay number 1, hindi ito nakabatay sa ebidensya o di kaya ay kathang-isip lamang ng mga malilikot ang utak. Number 2, nilalagay sa maling konteksto ang impormasyon. At number 3, ginagawan ng mga mapanlinlang o nakakaakit na pamagat para makakuha ng atensyon sa publiko. Now, to answer the question kung meron na bang batas ang Pilipinas na nagpaparusa sa sino mang nagkakalat ng fake news, sa kasalukuyan ay wala pa hong batas na eksklusibong tumutukoy sa fake news. The closest thing to a law that punishes fake news is Article 154, Paragraph 1 of the Revised Penal Code, otherwise known as unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagbabawal at pinaparusahan ang paglalathala o pagkakalat ng peking balita na maaaring magdulot ng panganib sa pampublikong kaayusan o maaaring makapinsala sa interes o kredito ng Estado. Ano ba ang mga elemento ng krimeng ito? First element, the news must be fake or false. Second element, ang fake news ay ikinakalat sa pamamagitan ng print, lithography o sa ibang paraan ng publikasyon tulad ng TV at radio broadcast o sa makabagong platform tulad ng social media. Third element, the offender knows that the news is false, meaning bago inilathala ang nasabing balita, alam na niya na peke ito o hindi ito totoo. Question Fiscal, paano kung hindi alam na nagbabalita na peke pala o di kaya ay bunga lang ng kapabayaan dahil hindi niya muna verify? Now, kung hindi niya alam na peke pala ang balita na nilathala niya, hindi po siya mananagot dahil walang criminal intent on his part. At fourth element, ang peking balita ay maaaring magdulot ng panganib sa pampublikong kaayusan o maaaring makasira sa interes o kredito ng Estado o gobyerno. Under this fourth element, hindi na kinakailangan na ang paglalathala ng peking balita ay talagang nagdulot ng pampublikong kaguluhan o nakapinsala sa interes o kredito ng Estado. Ang simpleng posibilidad na magdulot ito ng panganib o pinsala ay sapat na. Let me give you some examples. Example number 1. May isang sikat na influencer na nagkalat ng maling balita online tungkol sa hindi totoong krisis sa kalusugan. Ang peking impormasyon ay nagdulot ng labis na takot na nag-udyok sa mga tao na mag-hoard ng mga gamot at bumili ng mga produkto ng sobra. Maaring magdulot ito ng kaguluhan sa publiko na magpapahina sa kakayahan ng Estado na tumugon sa mga tunay na emerhensya. Ang pagpapakalat ng peking balita tungkol sa kalusugan ay maaaring maparusahan sa ilalim ng Article 154. Example number 2. Isang tao ang nag-post ng peking kwento sa social media na nagsasabing ang pambansang eleksyon ay may daya at ang gobyerno ay nagbabalak na ipawalang bisa ang resulta. Ito ay nagdulot ng kalituhan at pagkadismaya sa mga botante na maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa proseso ng halalan at magdulot ng hindi pagkakasundo. Ang simpleng posibilidad na magdulot ng ganitong negatibong epekto sa publiko at kredibilidad ng Estado ay sapat na upang maging isang paglabag sa Article 154. Sa mga nasabi ko pong halimbawa, kahit hindi tuluyang mangyari ang mga masamang epekto, ang posibilidad ng ganitong pinsala ay sapat na upang magdulot ng pananagutan under this penal provision.